aalis na ang 2025, no? Papasok na ang 2026. Kaya't sige nga po, batiin nga natin yung ating mga katabi ng isang mapagpalang bagong taon. Sabihin niyo po sa inyo mga katabi, no? Mapagpalang bagong taon sa iyo, kapatid. Hallelujah. No? Napakabuti ng Diyos, no? Isang buong taon na patnubay at paggabay. Ni minsan hindi nakalimot ng Diyos na biyayaan tayo ng buhay at kalakasan, kaya nga nandito pa rin tayo hanggang ngayon. No? Kakalas na, no? Malapit na. Ilang araw na lang, kakalas na ang 2025 at papasok ang 2026. No? And we expect something. Tama ba? Meron bang mga anak ng Diyos na narito ngayon na hindi nag-e-expect ng bago sa ating Panginoon? Wala, no? Dapat this coming 2026, dapat i-expect natin yung mga bagong gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Kaya po ngayong umagang ito, no, samahan niyo po ako sa pag-aaral na to. Ang ating pong title sa umagang ito sa ating pag-aaral ay pinamagatang God is doing a new thing. No? Yung Diyos ay merong ginagawa o gagawing mga bagong bagay sa ating mga buhay. No? Ang ating teksto ay matatagpuan sa Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. No? Kung meron po kayong mga Bible, samahan niyo po ako. No? Ang sabi po rito, forget the former things. Do not dwell on the past. Forget the former things. Be with me. No, hindi ko na po nilagay dyan. Kasi dapat this coming 2025, no? Bago na tayo. Yan. No? Dapat nagdadala tayo ng Bible. Kung wala po kayong mga Bible, pwede po kayong, mura lang naman po yan. No? At available na rin yan sa mga cellphone. No? Yung mga cellphone natin, pag naiwan natin yan, mas binabalikan natin yan kaysa maiwan natin yung asawa natin sa bahay. Di ba? Kaya ilagay natin yung ating mga Bible doon kung nahihirap. Pero mas maganda, bumili kayo ng ganito. Magkano lang to? 100 pesos. Mayroon po tayo rito. No? Para po, pag nandito tayo, binubuksan natin kung ano yung sinasabi na nagtuturo. No? Forget the former things. Do not dwell on the past. Verse 19, see, I am doing a new thing. Si Lord po yung nagsasabi nito. No? Now it springs up. Do you not perceive it? Hindi mo ba napapansin o hindi mo ba ito nakikita? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. No? Ang sinasabi na to ni Propeta Isaiah ay inspired dun sa nangyayari sa mga mananampalataya during that time nung panahon ni Moses. No? Sa wilderness, nung sila po ay niligtas ng Panginoon doon sa Kingdom of Egypt at dadalhin sila doon sa lupang pangako. No? Ito po yung inspiration ni Isaiah, no? Habang binabanggit niya po ito. No? Habang tayo ay nasa pagtatapos ng taong ito, no? May mga napapanoong salita ang Diyos para sa atin. No? Yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Actually, kaya nga ini-encourage ko kayo na magdala ng Bible, magbasa, no? Kasi nandito na lahat eh. Ano pa yung gusto mo, no? Love life, nandito, no? Pinakamagandang love story, makikita mo rito, no? Yung ginawa ni Jesus, yun yung pinakamaganda eh. O kung gusto mo ng love story ng lalaki at babae, nandito yung kay Isaac, no? Yung mga ganon, kay Adam and Eve, no? So, ang sinasabi ng Panginoon dito ay, forget the former things. Do not dwell on the past. Hindi sinasabi ng Diyos na kalimutan na natin yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Itong palabas na 2025, hindi po ganon. Ang sinasabi ng Panginoon ay huwag tayong mag-dwell. No? Bakit? Kasi merong new thing. Ang gusto ng Lord, pagkatapos ng taong ito, lahat ng mga bagay, no, na natanggap natin, pagsubok, pagpapala, sakit,
pasakit, iwanan na natin. Ano man, even success. Even success. No? Iwan na natin ng 2025. Why? Kasi merong bagong gustong gawin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Gusto pala ng Lord ay ma-empty, no? Yung ating puso para mailagay niya yung bago. Kanina yung kinakanta natin kanina, no? Through Brother Alan, may bagong awit, no? Laging bago yung awit, no? Samantalang yung kanta na yun, matagal na. No? Matagal na yung kanta na yun, pero buhay na buhay, no? Pag kinakanta natin, no? Yun yung sinasabing, hindi sinasabing, makalimutan mo yung lahat, yung pagpapala ng Lord, especially na binigay sa iyo, no? Of course, syempre, yung mga sakit, yung mga pasakit, kalimutan mo na yun, no? Huwag ka na mag-dwell doon. Pero meron laging bago yung ginagawa ang ating Panginoon. Ang mga salitang ito ay sinabi ng Panginoon sa mga Israelites, no? Nung sila po ay nasa wilderness, no? Yung season ng discouragement, yung season ng walang kasiguruhan, no? Hindi nila alam kung saan sila punta, pero 40 years silang paikot-ikot doon, no? Yung kapaguran, no? Kaya nga puro sila reklamo no? Pero kahit na ganun po yung mga Israelites, ang kabutihan ng Diyos, no? Ang kanyang idiniklara ay hindi judgment para sa kanila. Ang idiniklara ng Panginoon ay pag-asa. Na hindi habang buhay, nandiyan kayo sa discouragement, nandiyan kayo sa disappointment, nandiyan kayo, yes, naiintindihan ko. No? Matatapos din yan. Meron akong gagawing mga bago para sa inyo. Kagaya natin. No? Hindi naman tayo nanatili. Alam kong marami tayong dinanas this 2025. No? Marami tayong mga experiences na hindi akma doon sa kagustuhan natin. Mga uncertainty. No? Hindi naman tayo bulletproof doon. Even si Pastora. No? Even si Brother Eddie. Hindi sila bulletproof sa mga ganon. No? Talagang mararanasan natin lahat yan habang nandito tayo sa mundo. Pero laging ang ibinibigay sa atin ng Panginoon yung kanyang pag-asa sa pamamagitan ng kanyang pangako. Kaya ngayong araw na to, no, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na yung iyong nakaraan, no, yung iyong past ay hindi ka dapat nakakulong sa ganon. Hindi mo dapat gawing bilangguan. It's not your prison. No? Hindi ka dapat makulong doon sa iyong mga nakaraan. No? Kasi hindi ka makaka-move on dito sa 2026. Ang iyong kinabukasan, pangalawa, ay nasa kamay pa rin ng Diyos. No? Your future is still in God's hand. No? Ang sabi ng Panginoon, ayaw niya na makulong tayo o ma-prison tayo doon sa ating mga nakaraan. At lagi nating tatandaan na yung ating future, yung ating kinabukasan, ay nasa kamay ng Diyos. Hindi nasa kamay ng kahit na sinong tao o anumang bagay dito sa mundong ito. Maraming ganyan, no? Yung future nila, no? Nagpaplano, that's good, no? Ito yung plano ko ng 2026, magandang magplano. Pero ang plano kapag hindi nakatalaga sa Diyos, hindi magsasucceed. Doon na mag-i-start yung disappointment, doon na mag-i-start yung frustration. Like yung mga Israelite nung nandun sila sa wilderness. Kaya nga puro sila reklamo Kaya nga puro disappointment ang kanilang nararanasan, discouragement. Why? Kasi hindi sila nakafocus doon sa plano ng Diyos. Yung future nila, inaasa nila doon sa nakikita nila. No? Kung titignan natin yung takbo ng mundo ngayon, yung takbo ng ekonomiya, grabe, yung New Zealand, no? Na sinasabi nilang green pasture. Nag-aalisan yung mga lokal mismo yung lokal, yung mga tao mismo ng New Zealand, ng New Zealand, lumilipat ng ibang bansa. Kasi bagsak yung ekonomiya nila. Pero kung doon tayo focus, no? Yung bansa natin, wag na tayong lumayo, no? Pero kung doon tayo magdidwell, no? Hindi tayo makaka-move forward. Talagang ang mangyayari sa atin, disappointment, discouragement, lahat ng
mga sakit, pasakit sa ating puso hanggang sa abutin ka ng depression, abutin ka ng anxiety, dahil yun yung iniisip mo. Pero kapag ang future natin, no, ay itinatalaga natin sa Panginoon, itinatalaga natin sa mga pangako ng Diyos, walang disappointment, walang depression, walang discouragement na mararanasan ang bawat isa sa atin. Why? Kasi yung Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat at nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan dito sa mundo. Amen po ba? Palakpakan nga natin yung Diyos, no? Hindi nalilingid sa Diyos yung ating mga nararanasan. Hindi nalilingid sa Diyos yung ating mga kakulangan. No? Walang problema sa Diyos, no? Ang i-assess mo yung sarili mo. Naka-align ba yung puso ko sa mga bagong gagawin at ginagawa ng Diyos sa aking buhay? Kaya sa umagang ito, hindi tayo magpo-focus, no? We are very thankful sa lahat ng ginawa ng Panginoon dito sa 2025 na to. Pero ang focus natin ngayon ay kung paano natin paghahandaan o tutugunan yung new things na gagawin ng Diyos sa 2026 sa ating mga buhay. Amen po ba? No? Kasi kahit hindi masama, talagang dapat magpasalamat tayo. No? Pero kung magdidwell pa tayo dun sa nakaraan, wala. No? Ito ang paghandaan natin. No? Itong gagawin ng Diyos ng mga bago sa ating buhay. Kaya samahan niyo po ako, no? Yung unang punto, no? Para po matugunan yung mga bagong bagay na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Number 1 is let go of the past. Yun yung sinasabi ng Panginoon. In Isaiah chapter 43 verse 18, sabi niya, forget the former things. Kalimutan mo na, no? Huwag kang mag-dwell. Hindi sinasabi ng Panginoon na, I'm not saying wag na nating alalahanin yung lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yung mga pagtutuwid, hindi, no? Pero wag ka nang mag-dwell, no? Ayaw ng Lord. Gusto ng Lord, this coming 2026, empty tayo, no? Para mailagay yung bago sa ating mga puso, sa ating mga buhay, no? Do not dwell on the past, sabi ng Lord, no? Ang Diyos ay hindi sinasabi na, yun nga, kalimutan na yung kanyang mga ginawa, no? Yung mga blessing sa buhay natin. Ang sinasabi niya ay huwag tayong manatili sa kahapon. Huwag hayaang pigilin ng ating mga nakaraan, no? Ang mga bagong bagay na gagawin ng Diyos sa ating buhay. Ano-ano yun, no? Una, yung past failures, no? Yung mga failures natin, no? Sometimes kaya hindi makamove on ang isang tao, no? Kasi nagdidwell siya doon sa mga past failures niya. No? I mean, lahat naman tayo may mga failures, pero ayaw ng Lord na mag-dwell tayo dyan. Why? It can trap us, no? Our past failure can trap us, no? Kapag palagi nating iniisip yung mga pagkakamali natin, yung mga kabiguan, no? Yung mga bagay na talagang nakapagpasakit sa atin, nagiging prison ito sa ating kaisipan. Hindi natin pinapalaya yung ating mga sarili. Nakakulong ka. I couldn't imagine, no? Kapag yung mga tao na nasa kulungan, no? Ano kaya yung kanilang nararanasan ngayon? Lot of disappointment, lot of discouragement, mga pagsisisi. No? So, ganun din tayo. Kung magdidwell tayo sa ating mga nakaraan, we are imprisoned sa ating mga past failures, ganun din yung ating mararanasan. No? Dahil dito natatakot tayong sumubok muli. No? Natatakot tayong lumaban at natatakot tayong sumunod sa mga plano ng Diyos. No? Kaya, lahat ng ating mga failures, no, ay wag na nating alalahanin. Ano na tayo? I-empty na natin yung ating mga puso sa mga ganyang bagay. Yun ang pinakamahirap sa lahat. No? Ang tao talagang hindi makakamove on kapag nabubuhay siya dun sa past at saka dun sa present na nakikita niya ngayon. Kaya nga tayo, ang tawag sa atin is believer. Nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya?
Yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero pinaniniwalaan natin na mangyayari sa ating buhay. Doon tayo nabubuhay eh. Yun tayo, believers, nananampalataya. Kanino? Sa Diyos. No? Kaya dapat laging nakatalaga. No? Yung ating buhay, wag na natin tignan yung past, wag na natin tignan yung present. Ang tignan natin yung future. Ano ba yung future natin? Sino ba may hawak? Si Lord. Ano ba yung mga pangako ng Panginoon? No? Laging may bago sa ating buhay. Kaya kalimutan na natin yan. Ano pa? Yung mga past successes. No? Why? Because it can limit us. No? Minsan, ang mga dating tagumpay na ating naranasan ay nagiging limitasyon. No? Sa ating mga buhay, iniisip natin na siguro ito na yung pinaka-limit ko. Hanggang dito na lang ako, hindi na ako pwedeng umangat. Lalo na kapag bago mo na nakuha yung tagumpay na yun ay marami kang pinagdaanan. No? Kaya nga even successes gusto ng Lord, i-empty rin natin, tanggalin din natin. No? Kasi meron na naman siyang bagong ilalagay, no? Sa ating buhay. Ayaw niya ng meron pa tayong daladala sa 2025. No? Ang Diyos ay may bagong bagay na higit pa doon sa nakaraan. Kung meron kang naranasan na katagumpayan na ganito, noong 2025, mas higit, no? Alam mo, sa totoo, ganito yung Panginoon eh, no? Sa totoo lang. Every time na nagiging successful tayo dito sa isang bagay, no? Nagsisimula yun sa maliit, hindi naman niya magsisimula sa malaki, no? Pag napagkatiwalaan ka ng Diyos dito, no? Naging matagumpay ka rito, yung susunod niyan doble, no? Ang ibibigay sa'yo para mapagtagumpayan mo ulit. Kaya nga ayaw ng Diyos na may iwan yan dito. No? Kasi meron siyang ibibigay na bago. At every time na meron siyang ginagawa, ang laging assurance ng Panginoon sa atin ay victory. No? Ano man yung maranasan natin, no? Success, problema, pagsubok, lahat yan, no? Ang objective ng Lord ay maging victorious tayo sa lahat ng bagay na yan. It's up to us na lang, no, talaga, kung paano natin siya i-deal. So, kailangan nating buksan ang ating mga puso, ang ating mga isip, no, sa mga bagay, sa mga bagong bagay na nais ng Diyos na gawin sa atin. Ano pa? Mga past pain, no? Yung mga pain na ating naranasan, ayaw din ng Lord na manatili tayo dyan. Why? Because it can paralyze us. No? Sakit, rejection, mga trahedya sa buhay, sa mga nakaraan. No? Kung lagi nating iniisip yung mga bagay na to, mapaparalisa tayo, hindi tayo nakakakilos ng tama. Ang tawag dyan is paralysis. No? Sa mga pagkilos natin ngayon. Hindi tayo makakalakad ng maayos dun sa bagong daan na nais ng Diyos na ating tahakin sa ating mga buhay. No? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, ang dapat nating gawin ay i-let go yung mga nakaraan. I-let go na natin. Kalimutan na natin. No? Hindi para burahin yung memorya, no, ng mga na-experience natin. Ibig sabihin, huwag tayong mag-dwell. Huwag na nating isipin, no? Andun yun. Yung mga masasaya, kahit yung mga kapigatian. Pero huwag na tayong mag-dwell doon. Huwag nating i-imprison yung mga sarili natin para doon. Kundi dapat mag-move forward na tayo sa panibagong plano ng Diyos sa ating buhay. No? Dapat nga everyday, ganun tayo eh. No? Halimbawa, ano yung naranasan natin ngayong araw? Kinabukasan, binigyan tayo ng panibagong buhay ng Diyos. So, meron na naman siyang bagong gagawin, no? Pero iba tong papasok na taon. Kasi, ang plano ng Diyos is ahead of us, no? Hindi natin kayang saklawin yung plano ng ating Panginoon. Kung nagpaplano ka for 2026, yung Diyos nandun na hanggang kamatayan mo. Yung plano ng Diyos para sa'yo. At ang lahat ng plano ng Diyos ay hindi para sa ikasasama natin, kundi para sa ikabubuti natin. No? Kapag iniwan natin ang nakaraan sa Kanya, no,
May puwang na sa bagong blessing, sa bagong opportunities, at bagong breakthrough ang Diyos sa ating mga buhay. Ganun yung gustong gawin ng ating Panginoon. Sabi nga ng Philippians chapter 3 verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, sabi ni Paul, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Yun po yung sinasabi ni Paul. Ang katotohanan, you cannot move forward while looking backward. I mean, sige, maglakad ka. Baba, dito ka papunta. Tapos doon ka nakalingon. Ang pangit tignan, no? Ano ba yung si Kuya Randy? Bakit naglalakad tapos ganito yung... Wala kang direction na mararating kasi dito ka nakatingin eh. Di ba? Kaya, ayaw ng Diyos ng ganon, no? We cannot move forward while looking backward. Ang Diyos ay laging gumagawa ng bago. Huwag hayaan ang nakaraan na hadlangan ang hinaharap na inihanda niya para sa atin. No? Let go of the past. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Pangalawa, no? Number 2, recognize God's new work. No? Kailangan i-recognize natin yung mga bagong ginagawa ng ating Panginoon. In Isaiah chapter 43 verse 19. See, sabi ng Lord, no? I am doing a new thing. Now, it springs up. No? Tignan mo, sabi ng Diyos, no? See, buksan mo yung mata mo, no? Huwag kang tumingin dun sa mga bagay na nakikita mo na nagki-create ng disappointment and discouragement sa'yo. Ano yung dapat na gusto ng Diyos na tignan natin? Yung gagawin kong bago para sa'yo. Ang requirement ay pananampalataya. No? Ang Diyos ay palaging kumikilos sa buhay natin. Tama ba? Araw-araw kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Sa lahat ng pagkakataon, no? Natutulog ka, kumikilos yung Panginoon. Gising ka, kumikilos yung Lord. Pumapasok ka sa trabaho, kumikilos yung Panginoon. No? Wala kang ginagawa sa mundong ito bilang anak ng Diyos na hindi kumikilos yung Diyos sa buhay mo. Yun ang Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. No? Kahit hindi pa natin nakikita ang resulta, no? Minsan ang kanyang gawain ay nagsisimula sa maliit at tahimik. No? Sometimes, parang, lalo na pag nasa problema ka, siguro, merong ilan sa atin tinatanong, talaga bang kumikilos ang Diyos? Lalo na sa panahon ngayon. Pero kumikilos po ang Panginoon. Kahit dun sa mga paraan na ang akala natin ay yung na-overwhelm ka na ng problema, ay hindi kumikilos ang Diyos, lalo siyang kumikilos. Ang Diyos, nandyan lang sa tabi natin. No? The new thing often start at small. No? Ang mga bagong bagay ng Diyos ay gawa ng ating Panginoon. Para siyang binhi, no? Alam niyo ba yung binhi, yung seed? Halimbawa, yung munggo, no? O kaya sabihin natin yung mangga na lang, no? Pag tinanim mo yung buto, no? Isa lang 'yon, napakaliit. Pero kapag inalagaan mo siya, lalaki siya, tapos yung malaking puno talaga, at mamubunga siya ng marami. No? Magmula doon sa maliit na seed, no? Nagiging extraordinary. From ordinary thing, nagiging extraordinary. Ganon din yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Na nagsisimula siya sa maliit. No? Tapos, yung magiging resulta pag tumugon ka doon sa mga bagong bagay na gagawin ng Panginoon sa iyo, makikita mo. From ordinary, magiging extraordinary yung buhay mo
kapag tumugong ka dun sa mga bagong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pag inalagaan natin, no? Kagaya ng punong ito, pag inalagaan natin yung seed, mamumunga siya, lalaki siya, ganun din yung buhay natin bilang mananampalataya kapag inalagaan natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Lalago siya, magiging matatag tayo, hindi tayo basta-basta matitinag ng kahit na anong pagsubok dito sa mundong ating ginagalawan. It requires faith, not feelings, no? Hindi nakabase sa nararamdaman natin ang bagong ginagawa o gagawin ng Diyos sa ating buhay. Huwag tayong feelinggera, no? Huwag tayong masyadong emotional, no? Hindi doon nakabase yung mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Pastor, bakit nagpa-pray ako? Parang hindi naman ako naiyak. Parang wala naman akong naramdaman. Hindi po ganun yung pagkilos ng Panginoon. Sometimes may mga ganong tao. No? I mean, pag hindi pa nga sila pinagpipray, hindi pa nagsisimula si Pastora, ay nai-experience na nila yung presence ng Lord. No? Pero not most of us nai-experience natin. Hindi lahat nakaka-experience ng ganun, pero isang bagay lang ang titiyakin ko sa inyo. Once you step forward at sumuko ka sa Diyos, tumugong ka dun sa mga bagong bagay na gagawin sa iyo ng Diyos, yung Panginoon kikilos sa buhay mo. No? Minsan di natin nakikita, di natin nararamdaman, pero kailangan nating maniwala, no? Sa kanyang mga pangako. Faith ang susi para makatugon tayo sa mga bagong gagawin ng Diyos sa ating buhay. Hindi logic, not also emotion, tulad ni Abraham. No? Napakaganda ng buhay niya. Sabi ng Lord sa kanya, halika, dadaling kita sa ganitong lugar. No? Si Abraham, wala siyang knowledge about that. No? Ang pinanghahawakan niya lang ay kung sino yung nagsabi sa kanya. Kaya siya sumunod. Ganon din yung gusto ng Lord sa ating mga buhay. Ito yung mga gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay. No? Merong bagong ginagawa, no? Naka-ready na sa bawat isa sa atin yung plano ng Diyos this coming 2026. No? Ang kailangan lang natin ay manampalataya. Regardless kung yung plano ng Diyos parang hindi umaakma sa gusto mong mangyari sa buhay mo, pero pag ang Diyos ang nagplano, sisiguruhin ko sa inyo, yung ini-expect mo na mangyayari, titriplihin pa ng Diyos na mapangyari sa buhay mo. Kasi alam niya yung ginagawa niya. I mean, ilang beses ko na pong napatunayan yan sa Panginoon. Buhay po akong patotoo dyan. I mean, nagpaplano kasi kami ni Angie, yung asawa ko kasi is, mahilig siya sa ganon. No? Yung 2026, September pa lang pinaplano niya na yung dapat na mangyayari. Projection niya, yung ganon. No? Tapos nilalatag namin sa Lord, yun yung pinagpipray namin. Pero along the way, marami yung hindi umaakma doon sa nais naming mangyari, doon sa buhay namin. Mas marami, siguro mga 75% yung hindi nangyayari. No? Pero yung 25%, no, na nangyari, no, na tinugon ng Diyos, yung talagang makikita mong ito yung kalooban ng Panginoon, sumunod ka sa Kanya na wala kang complaint, no? Kasi ito yung plano ng Diyos. No? At the end of the day, no, nandun pa rin yung Panginoon, sinamahan pa rin kami. We still blessed, no, ng Lord. Hindi kami pinabayaan. Why? Kasi hindi ko man alam kung ano yung ginagawa namin, pero ako naniniwala ako na alam ng Diyos yung ginagawa niya para sa ating lahat. Amen po ba? Palakpakan natin yung ating Panginoon. Number 3 is number 3 tayo dun sa number 2 points. No? God is the God of new beginnings. No? Ang Diyos ay hindi siya stuck sa nakaraan. No? Hindi po ganun yung ating Diyos. No? That is a big difference nung mga tao, even believers, no? Lalo na yung mga unbeliever, no?
Ang Diyos hindi siya stuck sa nakaraan. Kaya nga, sa dami ng ginawa natin na hindi tama, no? Sa ating Panginoon, buhay ka pa, nandito ka pa rin. No? Pinagpapala ka pa rin ng Diyos. Kumakain ka 3 beses ang araw. Minsan may merienda ka pa, minsan may midnight snack ka pa. No? May trabaho ka. Bakit? Kasi yung Diyos hindi siya stuck dun sa mga past failures natin. No? Ang interest ng Lord is laging magkaroon ng, yes, nagkamali tayo, pero once na lumapit tayo sa Panginoon, no, sinurrender natin uli ang lahat, bibigyan tayo ng panibagong pagkakataon ng ating Diyos. Wala namang hindi nagkakaroon ng failure sa atin dito. Hindi ko natatanungin sa inyo kung meron ba ditong hindi nagkakasala. Kasi alam ko lahat tayo subject sa mga ganong pagkakataon. Nagkakamali. Pero magkaiba yung nagkasala ka sa nagpapatuloy ka sa kasalanan. Magkaiba po yan. Huwag niyong gagasgasin yung salitang okay lang yan, mapagpatawad naman yung Diyos. Totoo yun, mapagpatawad yung Diyos. Pero you need to assess yourself, no, na bakit niligtas na ako ng Panginoon, paulit-ulit ko pa rin ginagawa to kahit na alam ko na kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. No? Well, ang katotohanan ay hindi siya stuck sa nakaraan. Bawat araw ay pagkakataon para sa bagong simula, bagong pag-asa at bagong plano ng Diyos sa ating buhay. Walang sitwasyon sa ating buhay na sobrang problema para sa Kanya. No? Walang nakaraan na sobrang bigat para sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. No? Lahat posible sa ating Panginoon. Na kung nakakaranas ka ng stagnation, disappointment, o kahirapan sa buhay, no? Tingnan mo yung kapaligiran mo, tumingin ka sa langit. No? One time, no? Yung bang parang pagod ka na. No? Agawin mo, lumabas ka ng bahay. Tingnan mo yung kapaligiran, tingnan mo yung langit. Tingnan mo kung gaano kaganda yung ginawa ng Diyos para sa iyo. No? Makikita mo, merong gumawa na ito eh. Ito yung ginawa ng Diyos ko. No? Hindi ito mahirap para sa Kanya. Ano ba itong nararanasan ko? Meron bang mahirap para sa Diyos? Wala po. No? Wala po. Ang gagawin mo lang, tignan mo yung kalangitan, tignan mo yung kapaligiran na nilikha ng Panginoon, tapos alalahanin mo yung mga pangako ng Diyos para sa iyo. Yung pangako ng Diyos, no, hindi ito pwedeng mawala. Ito lang yung talagang pwede nating panghawakan na hindi kayang kunin sa atin ng kahit na sino. No? Pag binitawan ng Diyos yung kanyang pangako, even siya, hindi niya kayang i-violate yun. No? Kasi tapat ang ating Diyos. So alalahanin mo yung mga pangako ng Diyos sa puso mo. May bagong bagay na gagawin at ginagawa yung Diyos para sa iyo. Huwag limitahan ang sarili sa nakaraan o sa kasalukuyan. Yun yung sinasabi ko kanina. No? Maghanda sa bagong simula kahit sa maliit na hakbang dahil ito ay part ng divine plan ng ating Panginoon sa ating buhay. Di ba yung plano ng Diyos? Parang ang liit naman. Hindi. Kagaya nga ng sinasabi ko kanina, no? Magsisimula yung Diyos sa maliit na bagay, pag napagkatiwalaan ka ng Diyos, palaki ng palaki po yun. No? Pero sa lahat ng nais ng Diyos o plano ng Diyos sa ating buhay, isa lang ang objective ng Lord. O talagang declaration ng Panginoon sa atin, tayong lahat ay victorious para dyan. Walang failures. Kasi yun yung Diyos natin. Kapag sinabi ng Diyos na may new thing, ito ay nagsisimula ngayon sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, ngayon na yun. No?
Hindi yan mamaya, hindi yan bukas, hindi yan bago matapos tong taon. Nagsisimula na po yung Diyos ngayon. Ito yung simula sa buhay mo, sa puso mo, sa bawat hakbang mo sa buhay. No? Langan lang is your faith, obedience. No? Yun yung susi para makita yung kanyang mga bagong gawa. No? Faith and obedience. No? Hindi lang pwedeng faith. No? Kailangan din merong obedience. Hindi pwedeng naniniwala ka pero hindi ka naman sumusunod. You need to walk the talk. No? Sabi ng Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. No? God's new work may be unseen, but it is unstoppable. Yung parang hindi nyo nakikita, no? Pero walang pwedeng pumigil na merong gagawin ng Diyos na bago sa bawat buhay natin na naririto ngayon. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Number 3, trust God in the wilderness. In Isaiah chapter 43 verse 19b, no? I am making a way in the wilderness, no? Ang wilderness sa Bible ay hindi lang disyerto. Ito ay naglalarawan ng mga panahong mahirap yung buhay o hindi malinaw yung direction, no? Sa ating buhay, no? Malamang iba't iba yung wilderness na ating kinasasadlakan ngayon. Maybe sakit yan, maybe emotional, broken-hearted, mga ganon. No? Yan yung nire-represent ng wilderness. Pero yung wilderness na yan, no, hindi ibig sabihin ay to destroy us. No? O sirain yung ating karakter. O tayo ay mawala sa Panginoon. The reason why sometimes, or yung iba sinasabi, most of the time nilalagay tayo ng Lord sa isang wilderness sa ating buhay, ay siyempre, una, no, para ma-build yung ating karakter sa ating Panginoon. Para matanggap natin yung mga bagong new thing na kanyang iniredy sa atin. Ang wilderness ay panahon ng confusion o kalituhan. May mga sandali na nagtatanong tayo, Lord, ano ang next? Saan ako pupunta? No? Sometimes merong ganun, no? Well, hinahayaan minsan ng Diyos ang kalituhan para matutunan nating umasa kanino? Sa tao o sa mundong ito? Hindi. Para magtanong tayo sa Diyos. No? Sometimes, tinatanggal tayo ng Diyos doon sa comfort zone natin at nilalagay tayo sa wilderness. Malamang, siguro, dahil minsan nakakalimot na tayo, no? Na-overwhelm na tayo ng mga bagay na pinagkakaabalahan natin dito sa mundo. Ano-ano ba yan? Mga social media, career, no? I mean, pag nagbukas ka ng nakita mo yung cellphone mo, pag hinawakan mo yan, kahit na sabihin mong 1 minuto lang. Pero pag napasarap ka na, hindi mo namamalayan, 2 oras ka na pala. Hanggang sa, lalo na sa paggabi, no? Nakakalimutan mo na mag-pray, nakakalimutan mo na mag-devotion, wala ka nang spend, wala ka nang ini-spend na oras para dun sa ating Panginoon, sa Hari ng mga Hari. Well, nagagamit ka sa church, yes, no? You are busy in the kingdom, pero wala ka naman panahon sa King. Mas mahalaga sa Diyos yung makapag-spend tayo ng oras sa Kanya. Yun ang gusto ng ating Panginoon. It's okay to be busy in the kingdom, no? Ginagamit ka ng Panginoon. Pero after that, no? Ano naman yung ginagawa mo para namang katagpuin yung Diyos? Kasi yun yung pinaka-importante sa ating buhay. No? Hinahayaan minsan ng Diyos ang kalituhan para matutunan nating umasa.
hindi sa ating mga sarili o sa mundong ating ginagalawan, kundi sa Kanya. No? Pangalawa, ang wilderness ay panahon ng waiting or paghihintay or patience. No? Hindi lahat ng sagot ay agad na dumarating. Ang tugon ng Panginoon, tatlong bagay. Maghintay ka, andyan agad, or yung sagot niya, hindi. Kasi alam niyang hindi makabubuti sa iyon. Pero madalas kailangan mo maghintay. No? Yung Israelites, nakapasok sila sa lupang pangako, 40 years yung kanilang pinagdaanan. No? Hinuhubog ng Diyos ang ating pananampalataya at karakter. No? Kaya hindi sayang yung ating mga paghihintay sa ating Panginoon. Kung meron kang pinagpipray, itong 2025 na parang sa tingin mo, ano ba to? Sinagot na ba ako ng Panginoon o ayaw niyang sagutin? No? Madali lang namang malaman kung yung pinapanalangin mo nakaalign sa Diyos o kalooban ng Diyos. No? Halimbawa, nagkahiwalay kayo mag-asawa, tapos pinagpipray mo na magkabalikan kayo, kalooban ng Panginoon yan. No? Kalooban ng Diyos yan. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit na sino. No? Kailangan, alam mo, naka-align yung pinapanalangin mo dun sa Panginoon. No? Sa kalooban niya. Kaya, ano man yan, no? Gano'n man katagal yan, hindi masasayang yung paghihintay natin. Tutugunin yan ng Panginoon. Kailangan maging ready ka lang kung ano yung sagot ng Diyos doon sa mga panalangin mo. Amen po ba? Ikatlo, ang wilderness ay panahon ng kawalan ng kasiguraduhan. No? A time of uncertainty. Hindi natin alam kung kailan matatapos o paano lalabas sa mga problema na kinasasadlakan natin. Sometimes, na-overwhelm tayo ng problem na ang tingin natin, no? Ang tingin natin ay imposible na makalabas ka, no? O imposible na masolusyonan ang bigat nung nararanasan mo. Pero let me remind you, yung nangyari sa Israelites, nung nasukol sila ng army of Pharaoh doon sa may Red Sea, pagtingin nila sa likuran, imposible na kahit na lumaban sila rito, ay siguradong mamamatay sila. Imposible na malusutan nila to kasi wala na silang dadaanan eh. Imposible nang makatakas sila. Dito, sa Pharaoh's army. Pagtingin nila sa harap, ang nakikita naman nila dagat na impossible. Hindi pwedeng daanan. Wala silang lalagpasan. Pero ano yung ginawa ng Panginoon? Una, yung impossible na way, God will make a way. No? Hinati yung dagat, nakadaan yung mga Israelites. No? Yung impossible, naging possible. Yung imposible na hindi sila makalusot sa army of Pharaoh, hindi nila kayang talunin, naging posible. Nilunod yung army of Pharaoh sa kalagitnaan ng dagat nung nakatawid na yung lahat ng Israelites. Yung problema sa buhay natin, sometimes iniisip natin, imposible na masolusyonan. Sometimes, impossible na malabasan. Pero ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Walang hindi kayang gawin ng ating Panginoon. God will make a way. No? Yun ang sabi ng Panginoon. I am making a way. Sabi ng Lord. No? Kahit anuman yung kinasasadlakan natin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hindi sinabi ng Diyos na gagawa siya ng daan pagkatapos ng wilderness, kundi habang nandun ka, no, may ginagawa na siya. Hindi ka pa humihingi. No? Meron ng ginagawa yung Diyos. Ang kailangan mo lang is manampalataya. Ang Diyos ay eksperto sa paglikha ng daan kahit walang daan. Kung imposible sa tao, posible sa Diyos. Kasi walang imposible sa Diyos. When life has no clear path, God becomes the path. Hindi mismong yung Diyos ang gagawa ng daan. Siya mismo
yung daan para tayo makalabas sa mga bagay na sa tingin natin ay imposible. Amen po ba? Palakpakan nga natin yung ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay nasa wilderness ng iyong buhay ngayon, ano man yan, no? Magtiwala ka lang sa Panginoon. Ang wilderness ay hindi katapusan. No? Ito ay lugar kung saan gumagawa ang Diyos ng bagong daan at bagong simula sa ating buhay. It is not to destroy us, but to build our character para tayo ay makatugon sa bagong gagawin ng Diyos. Number 4, expect refreshing in dry places in Isaiah 43 verse 19. Ang desert o disyerto ay simbolo ng pagod, panghihina at kakulangan. Dito natin nararamdaman ang stress, trials at dryness ng ating buhay. Pero ang Diyos ay hindi na kailangang hintayin doon sa maginhawang lugar para lang tayo ay i-refresh. No? No? Kung nandun ka sa comfort zone mo, hindi ka dyan i-refresh ng Panginoon. Most of the times, kapag nandun tayo sa desert ng ating buhay, doon kumikilos ang Diyos, hindi lang tayo para i-refresh, no? Kundi para i-renew yung ating mga buhay. Ganun po yung ating Panginoon. No? For our conclusion, God declares, sabi ng Lord, no, I am doing a new thing. Not yesterday, no? Hindi kahapon, not someday, no? Hindi to parang nanguhula yung Lord, kundi ngayon na, no? Sabi mo sa katabi mo, may ginagawa yung Diyos sa buhay mo, ngayon yon, no? As we enter this new season, itong new year na to, no? Kailangan nating i-release yung ating past, ano man yan, and then open your spiritual eyes, no? Buksan mo yung spiritual eyes mo. Anong ibig sabihin ng Lord? Huwag mo nang tingnan yung mga bagay na nakikreate ng pasakit or sakit sa puso mo. No? Ang tingnan mo ay yung mga gagawin ng Diyos, mga bagong bagay na gagawin ng Diyos para sa iyo. Trust God's leading. No? Manampalataya ka hindi doon sa mga ginagawa mo to fulfill your plans. Kanino ka magtitiwala? Sa Diyos, na kahit na anong bagay, imposible man yan, ay kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. The question is not, is God working in our life? It is not the question. The question is, do you perceive it? Nakikita mo ba o napapansin mo ba na kumikilos yung Diyos sa buhay mo? No? Yun ang tanong. Kasi talagang kumikilos yung Diyos sa buhay natin, whether we like it or not. No? Ganun po kabuti yung ating Panginoon. Kaya itong pagpasok na taon na to, anuman, no, yung ating mga hindi ma-let go, no, na gusto ng Diyos na kailangan nating i-let go, we need to let. Yung mga sakit, yung mga emotional, lalo na yung hatred, yung forgiveness, lalo na. No? Kung meron ka pang hindi napapatawad, no? O meron kang nagawa ng hindi tama, na kailangan mo namang humingi ng tawad, o meron kailangang ayusin sa family, no? Kahit na imposible, no? Huwag kang manangan dun sa kakayahan mo na ayusin yung mga bagay na to sa iyong buhay. Ang tanganan mo yung kakayahan ng Diyos. God will make a way for you. No? Walang imposible sa Diyos. Basta tayo ay manampalataya. Sige po, tayo tayong lahat. Tayo muna ay umawit sa ating Panginoon. Pero bago tayo umawit, no, let's
make this song a prayerful song or declaration sa ating buhay. Na walang hindi kayang gawin yung Diyos sa buhay natin. Na merong bagong ginagawa yung Diyos. Ano man yung mga bagay na sa tingin mo parang naging in prison ka na sa tingin mo parang hindi ka makalabas, na sa tingin mo parang hindi ka makadaan. Nothing is impossible to God. Nothing is impossible to God. Ang Diyos mismo yung daan, para tayo makalabas. Ang kailangan lang natin gawin is to surrender yung ating buhay at i-ready natin yung ating Panginoon sa mga bagong bagay na gagawin niya sa ating buhay. Let's sing this song before we pray. Where there seems to be no way, He will make a way. Desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. Tingnan po natin ang ating Panginoon. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, sapagkat, Lord, kahit po alam namin, Ama, na may mga pagkakataon sa aming buhay na na-overwhelm kami, Panginoon, ng wilderness or desert sa aming mga buhay, Panginoon, O Diyos. Pero alam namin, Lord, na naririyan ka, Panginoon, patuloy kang kumikilos, patuloy mo kaming ginagabayan, patuloy mo kaming inaalalayan, Panginoon, O Lord God, upang kami ay makatawid sa wilderness na to, upang kami ay makalabas, Panginoon, O Diyos, sa desert na ito. In the desert of our life, Panginoon, hindi lang nga basta nire-refresh mo kami, Panginoon, O Diyos. Pinadadaluyan mo ng tubig na nagmumula sa iyo ang aming mga puso, kundi patuloy din kami ay iyong nire-renew. Binibigyan ng mga bagong pag-asa, Panginoon o Diyos, na mga bagong pagkilos mo sa aming mga buhay na nais mo, Lord God, na aming ipamuhay sa araw-araw, Panginoon o Diyos, habang kami ay naririto. Panginoon, tulungan mo kaming bitawan, Lord God, anuman yung mga nakaraan sa aming mga buhay, Panginoon o Diyos. Anuman ito, Lord God, na siyang nagiging hadlang o magiging hadlang para kami ay makatugon sa mga bagong gawa mo, Panginoon, ginagawa mo o gagawin mo sa aming mga buhay, Panginoon o God. At pumasok itong mga bagong bagay na to, Lord God, hayang pumasok ang mga bagong bagay na to na gagawin mo sa aming mga buhay, Panginoon o Diyos. Lord, gumawa ka ng daan, Panginoon o Lord God, kung saan tila kami ay, sa tuwing kami ay masusukol, Panginoon o Lord God, Ikaw ang siyang magsilbing aming daan upang anumang impossible things, Panginoon o Diyos, ay maging posible sa iyo, ay maging possible sa iyo, Panginoon o God. Ang aming pananampalataya, Panginoon o Diyos, ay lagi mong itaas sa iyo lamang, Panginoon o God, in the name of Jesus. Turuan mo kaming laging sumunod, Panginoon o Lord God, sa anumang nais mong gawin sa aming buhay, hindi man ito akma, Panginoon, sa aming mga pinaplano o nagkikreate man ito ng confusion, Panginoon o Diyos, lagi mo lamang ilagay sa aming mga puso ang magtiwala sa iyo, Panginoon o God. In the name of Jesus. Lord, sa bawat anak mo na naririto ngayon, anuman yung mga bagay, Panginoon o Diyos, na hindi kami makalabas, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon o Diyos, na ito ay aming makalimutan upang, o ma-let go, Panginoon o Diyos, upang maging ready kami, Panginoon,
sa mga bagong bagay na ginagawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay, Panginoon. You bless your people right now, Panginoon o Diyos, sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon o God, in the name of Jesus. You bless your people. We declare healing upon healing upon healing, Panginoon o Diyos. Sa bawat anak mo na nakakaranas, anumang uri ng sakit, karamdaman, Panginoon, even to our extended family, Panginoon o God, you extend your hands, Panginoon o Diyos, at iparanas mo ang kagalingan sa bawat karamdaman, o God, in the name of Jesus. We declare healing upon healing sa buhay ni Tatay Tasio, Panginoon o God. In the name of Jesus, we rebuke and we command you, spirit of sickness right now to come out sa kanyang katawan in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa bawat katawan na nakakaranas ng high blood, diabetic, in the name of Jesus, inuutosan ka namin na umalis at lumabas sa bawat katawan ng mga anak mo, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Any mountains of problem in the form of financial right now, we declare your word that you will supply all our needs according to your riches and glory, O God. We rebuke any spirit of poverty sa bawat anak mo na narito ngayon. We declare richness, Panginoon, na nagmumula sa iyong kalangitan, na may deklara sa bawat buhay ng mga anak mo na narito ngayon. I declare richness, oh God, in Jesus' name. In Jesus' name. Any broken-hearted we rebuke in the name of Jesus. We declare your love, Panginoon o Diyos, sa bawat anak mo na narito ngayon. Ang bawat sugat ng puso ay patuloy mong i-heal, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We rebuke any vices, spirit of vices, Lord God, na ginagamit ng kaaway to come out sa bawat katawan ng iyong mga anak. Iiwan po namin ito dito sa taong ito na lalabas, Panginoon o God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we are ready, Panginoon o Diyos, sa aming mga buhay. We expect new things, Panginoon, na gagawin mo. Empty our hearts, Panginoon o Diyos, upang ang lahat ng nais mo ay makapasok sa aming mga puso. Yung kalooban mo, yung mga bagong bagay na gagawin mo, ay mailagay sa aming mga puso ngayong umagang ito. Salamat ng marami, Panginoon. You bless your people, Panginoon o Diyos. This coming 2026, Panginoon o God, we declare abundant life, Panginoon o Diyos, sa bawat pamilya ng mga anak mo sa lugar na to, Panginoon o God. This coming 2026, Panginoon o Diyos, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we pray, Panginoon, na pagyabungin mo ang aming spiritual na buhay at magamit mo kami mightily and effectively sa inyong ubasan, Panginoon o God, this coming 2026. Thank you, Lord. We give you back the glory, the honor, the power, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.